Deliver na naman tayo katambayan sa ating mga kaibigan po. So meron tayo ditong 10 babae na binili niya plus 2 lalaki. At free po tayo ng RTL at saka isang ready to breed na din po na mga heritage Rhode Island Red at saka Sussex yung ating binenta at saka meron tayong Bicab White. I-deliver po yan natin sa isa po nating kaibigan sa Malungon. Ito na katambayan. Nakapack nga para sigurado po na hindi po ma-disgasya yung ating mga anak. After po ng transaction po natin sa ating mga heritage katambayan na kahit wala tayong mga alaga ay nagkakapera pa rin po tayo sa pamamagitan po ng pagkumpra po ng mga alaga sa ating mga kaibigan sa Jensan. Hindi kasi tayo nag-alaga dito. Nabanggit ko nga sa last natin na video na nag-stop muna tayo. Pero sa city marami tayong pagkukunan mga kaibigan natin na maraming nag-aalaga. Doon tayo kumukuha para kahit paano kumita. At dahil po sa transaction po natin sa ating mga heritage ay nakabili din po tayo ng pagkain. Ito yung pagkain po natin, Broiler Phoenix po, Pilmico. Pilmico yung aking gamit kasi napakaganda at quality na feeds. So yan po yung pinapakain natin sa ating mga manok sa range. Kahit pang broiler, pinapakain po natin sila ng broiler feeds na para sa mga broiler talaga, pero pwede ipakain sa ating mga native at saka cross natin ng mga alaga. Tambayan sa panahon po ngayon, yung ating mga alaga ay yung ating area marumi talaga kasi di tayo nakakapag-dinis kasi palagi pong umulan. Kaya po ngayon makulimlim na naman, sigurado na may hapon umulan. Kahapon kasi umulan dito sa Glan Sarangani. Pakain natin, ito na yung binili natin, yung crumbles. Yung konsumo ng ating mga alaga nasa nasa 1 kilo kada pakain. Sa isang sako nasa 20 to 25 days bago maubos. Nag-feeds muna tayo ngayon kasi pangit yung panahon. Sisiguraduhin po natin na yung ating mga manok ay healthy. So yung pakain naman natin may probiotic na po ito, so wala kang po problemahin. At yun nga, kahapon nakaraang araw nakatransaction po tayo ng heritage kahit wala po tayong manok na alaga na heritage. So yan yung kagandahan po pag marami tayong kaibigan. At isa din po pag nag-alaga po talaga ng heritage, pansin ko po maganda talaga sa city para dito sa probinsya kasi yung focus ko kasi dito yung yung malakas, yung po yung paparamihin natin. May pakunti-kunti tayong mga heritage nasa 3, 4. So yan lang, baka pag naging maganda yung panahon parami tayo kasi sayang po yung kita talaga. Imagine sa benta po natin na heritage transaction po natin, kumita tayo doon na nasa 12,400. Yung benta kasi natin sa ating mga manok RTL at saka inahin nasa 1,000 per head. So discounted na po yan. At yung roster natin nasa 1,2 po yung bigay po natin. So kung sarili po natin sigurado malaki talaga. Malaki na yung 12,400. So sa atin yung kinita na po natin doon nasa 3,000. So kahit pa paano nakabili po tayo ng pagkain po nila. Nakakatulong lalo din po sa sisiw. Maganda talaga na mag-alaga ng magparami ng sisiw. Kung sa city marami tayong order talaga, yun nga lang wala tayo so pinapasa ko lang po sa mga kakilala natin para kahit pa paano kumita din po sila. So ganun yung ating advocacy din po sa ating pagmamanok. Nakakatulong din po tayo sa ating mga kaibigan. At kung kukuha din naman po tayo sa kanila, patong lang po tayo ng tag 300 per head. Gaya po na ating ginawa last time na 300 per head lang yung patong natin. Malaki na din po yun. Kung sa 10 meron ka ng 3,000, ulan mo ng gasolina, so ganun lang, so ibawi lang talaga. Marami na din po tayong niload po sa ating incubator. Baka sa susunod o ngayong buwan makakapagpapisa tayo na marami. At nabisi din po kasi tayo sa ating araw-araw dito sa probinsya kasi nagpapatayo po tayo ng kunting tindahan. Magbibenta din po tayo ng aggregate supply, feeds. At yan nga, isa sa mga benta ko yung talaga Pilmico. Pinaka the best talaga yung Pilmico sa ating mga alaga. Yan, mag-update din po tayo dito sa probinsya.
sa area po natin na nasa palengke po, sigurado yung ating pinaparami po ng mga native, doon natin i-display. So mas malaki yung kita kasi sa native po, yung bentahan o kumprahan po dito sa probinsya, nasa ano lang, 180, 190. At ibinibenta naman ng mga nasa palengke po ng live ng nasa 250 per kilo. So kung tayo po yung magbibenta, sarili po natin yung manok, maaari din po tayong 250 per kilo yung ibenta po natin o di kaya 230 para sa ganon ay makakaano tayo, mas mabilis maubos yung ating mga laga. At magbibenta din po tayo ng mga sisiw, pwede nating ibenta pag nagkataon na makapagparami na tayo. Pwede din po tayo mag-buy and sell po ng mga native dito sa probinsya, sa palengke. Sigurado mas kikita pa po tayo ng malaki, mabilis yung kita, konti lang yung, kahit malaki yung kapital, 200 yung kukunin natin, ibebenta natin to 30 per kilo yung ating patong. So okay na yan, or 50. So depende po sa magiging kalabasan po ng ating tindahan po. Yan yung ating mga manok. Nangitong na rin po, malalaki na din po yung ating mga unang batch po na mga labas natin. Wala talagang may sakit. Malalaki, tagi 1 kilo na. So yan yung kagandahan sa pag-aalaga ng native. Walang halos sakit. Isa natin na manok, matay talaga yung isa, heritage, kasi hina talaga sila sa mahina yung resistensya nila, lalo na sa panahon na ito. Mahirap din po kasi magparami ng heritage chickens po sa area natin. Hindi pa tayo kumpleto, kumbaga kumpara po nung ating yung ating area doon sa Jensen, na maganda yung area talaga. Salamat din po sa ating kaibigan po na si Sir na bumili sa atin ng materialis. So malaking tulong din po. Sayang na talaga na hindi atin yung lahat. So kahit pa paano ay kumita tayo ng konti. So yung mga kabayan, meron tayo dito yung mga sisiyo natin ng mga upgraded native chicken natin. Nandito nilagay ko pero konti lang kasi kinain po ng daga. So tingnan natin, update natin. Damo na naman kasi palaging umulan talaga araw-araw. Hindi pa iwasan na tumubo agad yung mga damo. Pero okay din naman yan kasi kinakain po nila. Ay, nagdimin na din tayo na pabo. Yan yung pabo natin yan, linling. Ito yung ating sisiwan. Yung isang kulungan, ibinenta natin Yan, yung apat lang yung natin, manok. Yung isa nabali talaga yung pabo kasi na-injury yung kinain ng daga. So wala tayong magagawa. Dapat i-unli natin ito. Ako nag-unli ako, marami talagang basag sisiyo, ina-unli ko po yan. Lalo na walang ilaw pagkagabi. Ganun dapat para hindi magutom. Kahit apat lang sila ay at least okay na. So nasa ito? Nasa 3 weeks old yung manok natin. Yan. Tingnan nyo naman, ang lalaki. 3 weeks old po yan. Pero malaki. Tubig, pag marumi, itapon lang yung ganun lang, lalo na native, hindi sensitive. Yan na po ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider niyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Alvin Lubigan, Gutor Channel, Rose 20 from Davao Occidental, Aquarus from Persian Gulf, Explore 101 from Kiner La Paz, Naga, Zamboanga, Sibugay, Denmark Pagatpat from Tarlac, Bing Maranan from Mindoro. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, ingat po kayo palagi. Bye bye!